Amen. Are you happy tonight? Amen? Amen. So, praise God sa awitin ng choir. Let's reach the next generation. And then, kami po ay bunga ng faithful generation ng magulang. Kung walang magulang na naging faithful sa Panginoon, nasan kaya kami ngayon? I have a goodly heritage, and I can say that I have a goodly heritage. A goodly heritage and also a godly heritage. Goodly heritage will result a godly heritage. Are you ready to hear the word of God? Amen. Tayo po ay tumayong lahat. And dito po tayo sa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6, beginning verse number 7 until verse number 22. Genesis chapter 6. Let's begin in verse number 7 up to 22 and sabay-sabay na lang po nating basahin ang bawat verse. Okay? Are you there? Amen? Amen. So, simulan po natin in verse number 7. Ready now, read. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Verse number 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood, rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, and breadth of 50 cubits, and the height of 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in cubits shalt thou finish it above. And the door of the ark thou set in the side thereof, with lower, second, and the third stories shalt thou make it. Pause muna po natin. Grabe yung instruction ng Panginoon, ng ating Diyos kay Noah. Ang instruction ng Diyos kay Noah is very literal and very talagang detalyado. Yung sukat, yung taas, yung haba ay talagang detalyado. Verse number 17, let's continue to read. Ready, read. And behold, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou art thy sons and thy wife, and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, 2 of every sort shalt bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, 2 of every sort shall come unto thee, to keep them alive. Verse 21, and take thou unto thee of all flood na basa ko. Ready, read. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them.
Thus did Noah, according to all God commanded him, so did he. That's the story of Noah's Ark, no? Very familiar ito sa mga bata, no? Alam nila yung kwento ni Noah. Hindi si Moses ang gumawa ng arka, si Noah ang gumawa ng arka by the help of God. Kaya the title of our message this evening is The Ark and its Landmark. The Ark and its Landmark. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe ngayong gabi. Tago niyo lamang po ako sa inyong likuran, O God. Ang inyo pong salita ang may mangibabaw, hindi po ang aking opinion, kundi ang wisdom galing po sa inyo, Panginoon. At banal na Espiritu, ikaw po ang malayang kumilos, itago niyo po ako sa inyong likuran. At ang makita po ang inyong kaluwalhatian, ang inyong wisdom, at hindi po ang aking sarili, O God. At salamat po sa pribilehiyo na ito, Panginoon. Patawad po sa aming mga nagagawang kasalanan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sabi po ng verse number 8, But Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse number 9, These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. The ark and its landmark. So brethren, God created 3 institutions. Number 1, the family, the church, and the government. No? From the very beginning, Satan wants to attack and destroy a family. From the very beginning. The first couple na nabuhay po dito sa mundo is no other than Adam and Eve. No? And sila ang unang inatake ng kaaway upang gibain ang plano ng Diyos. No? Para sa pamilya. Kung mababasa po natin mula Genesis number 1 hanggang Genesis chapter 3, nandyan po yung story ni Adam and Eve. No? Kaya nga, nung si Eva ay pumunta dun sa puno na pinagbabawal ng Diyos, nakainin nila yung bunga nun, si Eva ay naroroon. And then sumunod si Adam. At parehas silang nagkaroon ng sin of disobedience. At ang unang hinanap ng Panginoon ay hindi si Eva, kundi si Adam. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, Adam, where art thou? No? Kaya nga po, the husband is responsible over his wife. It means the husband has a great responsibility over his wife and his family. At dahil po sa kanilang pagbagsak, it has a great effect to their children. Amen? Ano po naging effect nito sa kanilang mga anak? Si Cain at si Abel. No? Si Cain dahil sa inggit at galit, ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Kaya from the very beginning, murder was the issue. Bakit? Sabi po sa Romans, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men. No? Kaya nga po, si Cain at si Abel ay, anong ginawa po ni Cain? Dahil sa inggit, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. In Genesis chapter 4, mababasa po natin yan. Kaya nga po, brethren, anuman ang desisyon ng isang magulang ngayon ay merong malaking epekto sa kanyang anak. Anuman ang plano ng kanyang magulang ngayon ay merong malaking epekto sa kanyang anak. Kaya nga po, our decision today will determine our destination tomorrow. Kaya nga, if parents became disobedient to the Lord, what would be the effect of it for our or for your children? Pero hindi po dito nagtatapos ang kwento ng buong sangkatauhan sa buong mundo.
sa linya ni Seth, no? In Genesis chapter 4 verse 26. Dito nanggaling si Enoch. Meron pa ring natitirang mga righteous. Si Enoch, according to Genesis chapter 5, hindi na po natin bubuksan yung buong chapter na yan, basta ang pinatutungkulan po in Genesis chapter 5, and Enoch walked with God. Amen? Enoch was a father. Siya ay tatay. At sabi ng Bible, Enoch walked with God. At ang kanyang anak na si Methuselah ay ang may pinakamahabang buhay sa kasaysayan na nabuhay ng 969 years. And Methuselah begat Lamech. After ni Methuselah, siya ay nagkaanak ng pangalan ay si Lamech. And Lamech begat Noah. Dito na dumating ang generation ni Noah. Na pagdating kay Noah, ang kasamaan ng mundo ay naging labis na. Naging sobrang sama na ng mundo, kaya nga hindi lang sa panahon natin ngayon nagiging masama ang mundo. Even sa panahon ni Noah, ay ang mundo ay sobrang sama. Kaya nga po in Genesis chapter 6 verse number 5, and it repented the Lord that He made man on the earth, and it grieved Him at His heart. No? Kaya nga po si Noah ay ginamit ng Diyos upang siya ay gumawa ng isang arka. No? I hope na kahit mga bata ngayon ay nakaka-relate sa ating kwento. Siya ay gumawa ng isang arka. No? Ayon sa mga kalkulasyon, may mga sukat yung arka. Ayan ay 510 feet long, 85 feet wide, and at 50 feet height. Kaya nga napaka-detail ng sinabi ng Panginoon. Halos ang laki nito ay isang laki ng isang football field. O kung kayo makakita ng football field, halos ganon kalaki yung arka na ginawa ni Noah. At nung habang ginagawa ni Noah yon, sapagkat wala namang bagyo nung panahon na yon. Wala pa namang ulan. At syempre, wala ding flood. Ba't kaya nagbigay ang Diyos ng flood? Kasi may mga corrupt. Totoo po yan. Verse number 11. Genesis chapter 6 verse 11. Sabi diyan, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Inulit na naman ng Panginoon. Verse number 12. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. Kaya nag-send ang Diyos ng flood dahil corrupt ang mundo. Ngayon, nararamdaman pa rin natin ang corruption, kaya binabaha pa rin tayo, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya nga po, habang ginagawa ni Noah yung arka, ay sinasabi niya sa mga tao na itong arkang aking ginagawa ay para sa darating na flood. Kaya maniwala kayo. At sabi ng mga tao sa kanya, Noah, baka ikaw ay nababaliw, nasisiraan ka na ng bait. Ano yung ulan na sinasabi mo? Ano yung bagyo sinasabi mo? Ano yung baha na sinasabi mo? It is strange to us. Hindi pa kami nakakakita niyan. Wala pang baha. Hindi pa namin alam. Ano ba yung baha na yan? Baka niloloko mo lang yung sarili mo, Noah. Kaya nga po, ayon in Genesis chapter 6 verse 6 to 9, chapter 6 to 9, doon natin makikita na inutusan ng Diyos na gumawa ng isang arka si Noah upang iligtas siya maging ang kanyang pamilya. No? At naglagay siya ng dalawang uri ng hayop, babae at lalaki, pasok kayo. Babae at lalaking baka, pasok. Babae at lalaking kambing, pasok. Babae at lalaking rabbit, pasok. Lahat sila ay pinapasok. No? Kaya nga po, darating ang baha, sabi ni Noah, upang wasakin ang mundo dahil sa malaking kasalanan. Dahil sa sobrang kasalanan ng tao. And Noah is righteous in the sight of God. Si Noah ay isang matuwid na tao na lumakad sa kalooban ng Diyos. At siya ang pinili ng Diyos para siya ay gumawa ng arka. At si Noah nagtrabaho for 120 years building the ark. Hindi naman biglaan yun na ginawa ni Noah at nagkaroon na ng malaking arka. No? At ang ulan
ay tumagal ng 40 days and 40 nights. Sipin nyo, merong bagyo tapos 40 days at 40 nights ang itatagal. Yung 3 araw na bagyo, sobrang tagal na sa atin. Yung 1 araw na bagyo, ang tagal na din sa atin. Sa atin, 1 araw pa lang, baha na. Yung mga panahon siguro ni Noah, ilang months pa, ilang days pa bago mabaha. No? Kaya nga po, yung 40 days and 40 nights na pag-ulan, yun yung bumalot ng katubigan sa buong mundo. Ngunit yung ginawa ni Noah na ark, dumating na yung patak-patak na ulan. Sabi ng mga tao, sarado na yung ark. Sabi ng mga tao, mukhang eto na yung sinasabi ni Noah. Kaya lahat sila, alam niyo po ba ang nagsarado ng ark ni Noah ay hindi si Noah. Ang nagsarado ay ang Diyos, na hindi man kailan sila pwedeng makalabas. Kaya nga po, salamat na si Noah ay naging isang mabuting halimbawa ng isang tatay na kayang tumayo sa prinsipyo. Kaya point number one, God's command is His priority. God's command is His priority. Wala nang ibang priority si Noah, kundi ang utos ng Diyos. Kaya nga po, balikan natin in Genesis chapter 6, verse number 22. The Bible says, "Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he." Kaya nga po, kung ang bawat magulang, kung ang bawat tatay ay magiging priority nila, ay ang pagsunod sa Diyos, damay pati ang kanilang mga anak. Kaya nga po, letter A, number 1, obedience beyond understanding. Hindi naintindihan halos ni Noah kung ano talaga yung kanyang ginagawa. Gumagawa siya ng arka na hindi pa siya kailanman nakakita ng ulan. Gumagawa siya ng arka na kailanman hindi rin siya nakakita ng baha. Ngunit si Noah ay sumunod sa Diyos. Si Noah ay sumunod sa babala kahit hindi pa niya ito nakikita. No, kaya nga po in Hebrews chapter 11 verse 7, ano po yung ginawa ni Noah? Ano po yung pinagana ni Noah? Sabi po ng Bible in verse number 1, sabi po ng Bible, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Hindi pa nakita ni Noah ang mangyayari, hindi pa niya alam yung flood, pero si Noah ay merong pananampalataya sa Diyos. At siya ay gumawa ng arka. In verse number 7, Hebrews chapter 11, verse number 7, the Bible says, "By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house." Kaya nga po, bakit pinrepare ni Noah yung ark for the saving of his house? Noah is always concerned for his family. Amen? Noah prepared an ark to the saving of his house, by the which he commanded the world and became heir of righteousness, which is by faith. Kaya nga po, obedience beyond understanding is faith. Ang pagsunod na hindi mo maunawaan at kailanman hindi mo pa nakita, it is called faith. Hindi pa nakaranas ng flood, ni global flood ang mundo. Kaya wala silang anumang understanding regarding the flood. Kaya hindi nila alam, kaya hindi sila nakapagplano ng flood control. Corrupt kasi sila. No? Kaya nga po in Genesis chapter 6 verse 11, ibig sabihin ang tao ay nahulog na sa kasalanan. Obedience beyond understanding. And letter B, obedience requires perseverance. No? Sinimulan ni Noah gawin yung arka, tinapos niya rin ang arka. Kaya nga po, obedience requires perseverance. Obedience without perseverance will result nothing.
kung ang pagsunod ay walang pagpupursige, ito ay magre-resulta ng kawalan. Kaya nga po in Galatians chapter 6 verse number 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Si Noah ay naging perseverance sa pagsunod niya sa Panginoon kahit hindi niya alam yung ginagawa niya kung paano anong flood ba yung ginagawa. Hindi niya ganun ka ma-imagine kung anong flood yon. Pero si Noah ay sumunod sa Panginoon. In spite of persecutions, Noah obey the Lord. Minsan, tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay merong mga nakakakita sa atin, sinasayang mo lang yung oras mo dyan sa simbahan, sinasayang mo lang yung effort mo dyan sa simbahan, pero the Bible says, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kaya nga kung tayo ay may ginagawa para sa Panginoon, obedience requires perseverance. Maraming beses na gusto mo nang sumuko sa gawain ng Panginoon, ayaw mo na mag-ministry, napapagod ka na sa ministry, pero sabi ng Bible in Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, because we shall reap in due season if we faint not. Kaya nga po, obedience requires consistency. Ang pagsunod ay nangangailangan ng consistency. It means you are faithful to the Lord. Hindi tayo yung Kristiyano na lubog, litaw sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. You are not consistent. No? Ang isang tatay dapat consistent. Ang isang nanay dapat consistent. At ang mga anak ay dapat consistent. 120 years na paggawa ng arka with persecutions, with sorrows, yet Noah is consistent doing the will of God. No? Kaya nga, marami dito sa atin sa church, kung ikaw ay naglilinis ng church, ikaw ay nagkakarpentero sa church, ikaw ay nagdadamo dyan sa parking, ginagawa natin yan ng may pagtsatsaga. No? Ikaw ay naghuhugas ng pinggan, it is a great privilege na ikaw ay makapaghugas ng pinggan. No? You are serving God through the people. No, kaya nga dahil sa ating pananampalataya, kahit hindi natin nakikita ang resulta, ang ating pagtsatsaga ay nagbubunga ng mga bunga ng Espiritu. No? The fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, goodness, temperance. No? Kaya nga tulad ni Noah, tayo rin ay tinawag ng Panginoon para maging tapat sa kanyang gawain at sa mga responsibilidad. Sa soul winning, in discipleship, discipling our family, kahit na mahirap, kahit na nakakapagod yung ating ginagawa. Pero ang pagtsatsaga ay isang patunay ng ating pagmamahal sa Diyos. The number one thing kung bakit ginawa ni Noah ang arka, dahil mahal niya ang Diyos. Dahil may tiwala siya sa Diyos. Dumating na po ba sa time na nawala na yung tiwala natin sa Diyos? Lord, bakit mo pinapagawa sa akin yung mga gantong bagay? Bakit ganito yung mga bagay na ginagawa mo? Parang hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan kung bakit ganito, Panginoon. And yet, if we are faithful, we will see the result in due season. No, kaya tayo mga kapatid, magtiyaga lang tayo. Magsikap sa ating mga gawain sa Panginoon. In letter C, obedience influence your family. Ang pagsunod ay siyang nag-iimpluwensya sa pamilya. No, kaya nga po, ang pagiging masunurin ni Noah sa Diyos ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa kanyang pamilya. And the great testimony also unto this generation na ang aming tatay ay sumunod sa Panginoon and he influenced us. Kaya malaking impact yung pagsunod ng magulang sa Panginoon.
because it influenced the children. No? Kaya nga, ang pagkakaroon ng habag sa pamilya, ito yung ginawa ni Noah. He's concerned to his family. He is the example of faith. He is the example of being teacher of the Word of God. He is an example of having a deep relationship with God. Kaya nga po, ang pagsunod ni Noah ay nagresulta ng dakilang pagpapala. In Genesis chapter 9 verse 1, ano pong sabi ng Bible? Genesis chapter 9 verse 1. Because Noah was obedient to the Lord, in verse number 1, and God blessed Noah. Noah lang ba? Sabi ng Bible, and God blessed Noah and his sons, and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Kaya nga po, ang pagsunod ng magulang ay kasunod ng pagpapala sa kanyang mga anak. Kaya nga, and God blessed Noah and his sons. No? No? Kaya nga sa kabuuan, ang pagiging masunuri ni Noah ay merong malaking impluwensya sa kanyang pamilya. No? Dahil nakita ng pamilya kung gaano ka-consistent si Noah, gaano ka-obedient si Noah, gaano ka-prayerful si Noah, God bless Noah and his sons. Kaya nga tayong mga anak, kung meron tayong matapat na magulang, ay mag-aani na lamang tayo ng mga pagpapala ng kanilang katapatan. And Enoch walked with God, and Methuselah lived 969 years. Because of the faithfulness of the parents, ang nag-ani ay ang mga anak. Kaya praise God sa mga magulang na faithful. Sa tingin natin, parang wala pang epekto sa ngayon yan. But in due season, we shall reap if we faint not. Pero kung napagod tayo, we shall not reap. Pero sabi ng Bible, if you are consistent, ibig sabihin naman ng faint not dyan, hindi ibig sabihin ng faint not, ay hindi ka na napapagod. Makakaranas tayo ng pagkapagod physically. Pero ibig sabihin ng faint not dyan, it means you are consistent in well-doing. No? Kaya nga number 1, God's command is His priority. Number 2, si Noah. Number 2, good communication and partnership. Si Noah ay may good communication and partnership. Kanino siya una nakipag-partner? Sa Diyos. At tinuro niya ang pakikipag-partner niya sa kanyang family. Kaya nga po in Amos chapter 3 verse 3, can two walk together except they be agreed? Sa tingin nyo, ang dalawa ba saway-saway maglalakad yan kung hindi sila nag-a-agree sa isa't isa? No? Kaya nga po, kamusta ang ating good communication sa ating family? Maayos ba? O merong isang kwento ng isang pamilya, ang kanilang communication ay nandun sa refrigerator. Dahil ang refrigerator nila ay merong magnet. Susulat yung tatay. Tay, anak, andyan na yung baon mo, nakadikit na sa ref. Pagdating ng tatay gabi na, gising ang tatay ng madaling araw para pumasok, gising ng anak niya, hindi niya na nakita yung kanyang tatay, nakita niya na lang yung baon niya, nandun nakadikit sa magnet. Merong isang anak na na-depress, binigyan ng tatay niya ng maraming pera. Nak, binigyan na kita ng maraming pera. Pinag-aral na kita sa gusto mong aralin o gusto mong eskwelahan. Pero bakit ganyan ka pa rin? Sabi ng anak, Dad, I don't need your money. I need your time. Minsan yan ang inihiling ng mga anak. Your time is more precious than treasures. No? Kaya nga po, how was our connection? It is lost. Pagkakain, may cellphone. Si tatay, may cellphone ang nanay at may malaking tablet yung anak.
Nandun na sila sa mesa. Tas yung isang anak ay nandun. Chat-chat sa GC. Kain na tayo dito. Pagdating sa baba, kanya-kanya pa rin sila. Tapos na kumain, wala, hiwa-hiwalay na. Kaya nga po, minsan, ang nagde-divide sa good communication is yung gadget. Kaya nga wala namang masama mag-gadget, walang masamang gumamit ng gadget. Pero kung yan na magiging dahilan ng pag-cut ng communication, kaya ang ginamit yung gadget for communication. Pero sometimes yung gadget ang nagiging dahilan bakit walang communication ang family. Connection lost. Kaya number 2, good communication and partnership is needed. Kamusta yung partnership ng bawat isa sa pamilya? How was the unity in our family? Is our family still united? Nakakalungkot sa isang pamilya na iba-iba sila ng relihiyon sa kanilang pamilya. Ang tatay, ibang relihiyon. Ang nanay, ibang relihiyon. Merong ganyan. Yung isa niyang anak nakapag-asawa ng MCGI. Yung isa nakapag-asawa ng INC. Yung magaw lang, hindi niya alam saan siya pupunta. Dito ba ako sa anak kong isa o dito ako sa anak kong isa? Biruin mo yung anak, yung kailangan mag-control sa kanya magulang kung saan siya. Kaya nga po, good communication and partnership is the key. Letter A ng number 2. Noah is a submissive and supportive wife. Na ginagawa ni Noah yung ark pero walang record sa Bible na ang asawa ni Noah ay tumutol. Noah, ano ba yung ginagawa mo? Tama pa ba yan? Parang loloko mo na yung sarili mo. Ano namang kalokohan yan, Noah? Ano namang ginagawa mo? No? Kaya nga po, praise God, si Noah ay merong submissive wife. In Ephesians chapter 5 verse number 22, the Bible says, Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Kaya nga si Noah ay merong submissive wife. Kaya nga, praise God, tinuturo sa simbahan na ito na dapat ang asawa ay magpasubmit, means to support the husband. Yung vision ni Noah, ayun din dapat ang maging vision ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Ang vision ng Panginoon na binigay sa akin, we will build an ark for 120 years. Ha? Kalokohan ni Noah. Noah. Pero there's no record in the Bible. No? Sabi nila, ang asawa daw ni Noah ay yung pangalan ay Grace. Kasi sabi ng Bible, and Noah found grace in the sight of the Lord. Tapos binanggit na yung mga anak. Natagpuan nga. Si generation Noah found grace. Ngayon, Joshua found grace na. New version yan. Kaya nga po, sabi ng Colossians chapter 3 verse 18, Wives, submit yourselves unto your own husbands. Kaya nga, praise God, kung ang iyong asawa ay nandito ngayon sa church, you must be thankful to God. Salamat, Panginoon, yung asawa ko nasa church. Wala siya sa beer house, wala siya sa mga manok, kung meron man siyang manok, ay inaalagaan niya para katayin, hindi para ilaban. No? Siya ay katuwang sa pananampalataya at pagsunod. And I praise God, merong pastor's wife na supportive and submissive to his husband. Isasarado natin ang business. Susunod tayo sa Panginoon. Sagot yung asawa, yes. Sige. Kahit may mga anak pa, may mga nag-aaral pa, sige. Magmi-mission tayo sa Imus. Mga anak nag-aaral, pero
merong submissive and supportive wife. Sige, walang problema. Kaya nga, that's the importance of communication and partnership. Kung meron good communication, of course, merong good partnership. Kaya nga, praise God kung yung partner mo ay nandito. Kaya nga, lagi nating sinasabi sa mga young people, ating reminder sa mga young people, na kung pipili ka na mapapangasawa, dapat yung faithful sa Diyos. Dapat yung merong submission sa Diyos. Hindi yun nakita mo, gwapo, kamukha ni Eman. Kaya, kilala niyo si Eman, di ba? Oh. Pero, makita niyo si Eman, maka-Diyos yun. No? Ay, Lord, dulayin ko si Eman na lang po. Si Eman Pacquiao, may takot sa Diyos. No? Letter B. Tapos na sa mga asawang babae. No? Letter B, obedient children who follow the spiritual leadership of Noah. Si Noah ay merong mga masunurin na anak. Sino po yung mga anak niya? Si Shem, si Ham, at si Japet. Tatlo. Tatlong lalaki ang anak ni Noah na masunurin sa Panginoon. No? Mare, sinabi ni Noah, Japet, buhatin mo tong kahoy. Ay, sige, tatay, buhatin. Maari lang yun. Lahat sa Bible yan. Pero ano lang yan, spekulasyon. O, ikaw, Ham, magpako ka dyan ng martilyo. At ikaw naman, Shem, maglagari ka. No? Hindi naunawaan ng kanyang mga anak. Ano kayang gagawin ni tatay in something? Ano itong ginagawa natin? Ano to? Gagawa siya ng building. Pero sige, suportahan lang natin. Nagkaroon ng supportive na anak si Noah. Ganun din dati, naranasan ko. Hindi ko na maintindihan ba't nasa Imus. Ayoko sa Imus. Gusto ko sa Manila. Manila boy ako eh. Gusto ko riot. Gusto ko mga lakal. Gusto ko maligo sa kanal. Gusto ko yun. Gusto ko makipag-away. Dati, sabi ni Papa, ganyan din kami. Ganyan mata ni ano ngayon ha. Nakaganyan yung mata ko. Namumula tapos nagluluha. Sabi ni Papa, oh, ba't ganyan yung mata mo? Natirador ako. Bakit? Nakikipag-riot kami. Natirador yung mata ko. Punta si Papa dun sa Riles. Bira. Sino yung nagtirador dito? Akin na yung tirador mo. Takot yung ano, yung kala titiradorin din siya eh. De, binali lang yung tirador. Binali ni Papa. Ganun yung buhay ko. Ayoko talaga ng ano eh. Gusto ko yung buhay na, yung buhay na, yung may kwento. Dati, lalabas ako eh. Si Kuya Iyo, dito yung mga tsinelas ko, tapos puro dungis yan talaga. Kaya yan eh. Kaya, yun, pagkalabas ko, ayaw na ayaw ni Kuya Iyo, nakikita ko sa labas. Kasi ang gusgusin ko lang. Ko, kudukot yan ako bilang kapatid. Ano ba yan? Ang gusgusin mo. Tingin pa lang pasok na ako sa bahay. No? Pero nandito na kami sa Imus. Bible study, ano to? Lagi namin pinupuntahan yung sa bahay nila Angelo, ng kanyang mga magulang at siya. Ano itong ginagawa natin? Pero salamat, I don't clearly understand what he's doing, what we're doing, pero sige, wala ka namang gagawa eh. Ano nga gagawa mo sa edad mong yun? Kundi sumunod. Kaya nga po, sila ay cooperative. Yung mga anak ni Noah, sila ay cooperative. Hindi sila rebelde. No? Kaya nga sa mga anak, dapat hindi tayo magrebelde sa ating magulang. Dapat matuto tayong magpasalamat sa kanila for their sacrifices. No? Kapag may sinasabi sila sa atin, wag naman tayong sisimangot. Tayo yung ngumiti. Huwag tayong magreklamo, huwag tayong mag-question. Lalo na't kung ang magulang mo ay righteous in the sight of God,
Pasalamat tayo, meron tayong ganyan. No? Kaya nga po, tapos na yun sa mga bata, no? Kaya nga po, in letter C, si Noah ay sumunod sa clear communication sa instruction ng Diyos. Malinaw na ipinarating ni Noah ang utos ng Diyos upang sabay-sabay nilang gawin yung ark. Siguro yung asawa ni Noah, sige, magluluto ako para sa'yo, mahal kong Noah. Magluluto ako. Kaya nga po, ang pamilya ay nagkakaisa kapag ang direksyon ay malinaw. At ang nagpapalinaw sa direksyon ng pamilya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga po, number 1, God's command is His priority. Number 2, good communication and partnership. And then number 3, great care and protection. Nung sila ay nandoon na sa ark, naramdaman nila ang pag-iingat at proteksyon ng Diyos. Kaya nga po, preservation from judgment, na ang mga anak ni Noah, ang asawa ni Noah ay hindi na naka-experience ng judgment ng Diyos dahil sila ay nanampalataya sa gustong gawin ng Diyos ayon sa sinasabi ni Noah sa kanila. No? Kaya nga po, sabi ng Bible, ganun din tayo. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kaya ang salamat bilang tumanggap sa Panginoon, nawala na tayo ng hatol. Dahil sa ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, at pinanampalatayanan natin yung kanyang ginawa, ang hatol ay nawala. Hatol ng impyerno ay nawala. No? Kaya nga hindi lang si Noah ang talagang tinawag ng Diyos dito, kundi pati ang kanyang pamilya. Sabi ng Diyos kay Noah, Noah, you and your family. Kasama ni Noah yung kanilang mga pets. Dami nilang pets. Kasya dun sa arka. Lahat. Elepante pet nila yan. Yung giraffe pet. Oh. Kaya nga po, kapag sumusunod ang magulang, nagiging daan ito para sa kaligtasan ng buong tahanan. Para yung mga anak ay safe. Nandun sila sa safest place and there's no other safest place bukod sa sentro ng kalooban ng Diyos. Salamat kung meron tayong pamilya na sumusunod sa Diyos. Kaya hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Bakit? There is a provision during the flood. Nakapagdala pa si Noah ng food. In Genesis chapter 6 verse 21, and take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and shall be for food for thee and for them. Sa loob sila ng arka for 40 days and 40 nights na hindi sila ginutom ng Diyos. Kaya kung tayo ay susunod lamang sa Panginoon, ay hindi tayo gugutumin ng Diyos. No? Ang pamilyang tapat sa Diyos ay hindi pinababayaan ng Diyos. Feeling lang na pinabayaan ng Diyos. Kasi minsan, hindi naman talaga Diyos ang lumalayo kundi yung mismong tao. Kaya nga, ang Diyos ang nagplano, siya rin ang magbibigay. Ang Diyos ang nagbigay ng vision, siya rin ang magbibigay. Ang Diyos ang nagbigay ng vision na magkaroon tayo ng kisame, ang Diyos din ang magbibigay. We're building an ark. And God will provide kung anong need dito sa ark. No? Kaya nga, walang mangyayari kung ang tao, kung sa plano ng tao na yan, hindi niya kasama ang Diyos. Maraming plano ang tao
Ganito na lang kaya gawin ko. Ang tanong, masaya ba ang Diyos sa plano mo na yan? Tigilan ko na kaya ang pagsisimba. The question is, masaya ba ang Diyos sa plano na yan? Yan ang laging tanong. Kung sa tingin mo, ikaw din naman ang makakasagot eh. Ayaw mo mag-church, decision mo wag mag-church. The question is, partner mo ba ang Diyos sa decision mo o sariling decision mo yan? E di mapapaisip ka, parang isip ko lang talaga to. Na dapat hindi tayo magpadala sa ating isip at damdamin. Hindi dapat ang damdamin na nagdidesisyon, kundi ang Diyos. No? Kaya nga, protection, ano pa po, from the corruption of this world. Ibig sabihin ng corruption of this world means wickedness of this world. No? Kaya nga, ang ark ni Noah ay protection, hindi lamang sa ulan, kundi pinreserve sila ng Panginoon dun sa ark. Pinrotektahan sila ng Panginoon dun sa ark. Kaya nga po ang pamilya na itinalaga ng Diyos ay inilalayo din ng Diyos sa kasamaan. No? Kaya nga bakit mayroong church? Ito ay sumisimbolo ng arka upang ano? Tayo ay malayo sa kasamaan. We are not perfect, brethren. Hindi naman tayo perfecto. Hindi mo sasabihin nasa church ka, ay wala, hindi ka na nagkakamali, hindi ka na nagkakasala. Nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Pero ang kaibahan is meron ka ng guide na maiwasan yung mga bagay na dapat nagagawin mo, na dikta ng iyong isip, pero hindi mo na ginawa. Kaya nga wag nating ilayo yung ating pamilya sa church. Wag nating ilayo yung asawa natin sa church. Wag nating ilayo yung mga anak sa church. Bakit? This is an ark. Na dito ibibuild yung relationship, yung good partnership ng family, yung unity ng family. Kaya merong simbahan. And in the last generation was covered and preserved. Hindi lang kinover ng Diyos yung ark, pinreserve niya pa yung nasa loob ng ark. Isang bagay na magandang makita, na habang nasa loob ka ng simbahan, nandun yung protection, nandun yung covered at preservation ng Diyos. Ito lagi yung prayer natin. Hindi tayo malakas sa Panginoon. Hindi natin kaya ipag-pray na mananatili ako sa kalooban ng Diyos. Wala makapagsabi niyan. Bakit? Lahat tayo ay subject sa kahinaan. Lahat tayo ay subject sa pagkabagsak. Ano lang ang pumapasan sa atin? Yung biyaya ng Diyos. Kaya lagi dapat tayong umasa sa biyaya ng Diyos. Lord, preserve my life. Ayoko na yung buhay ko ay maging walang kabuluhan. Kaya nga, salamat sa kanta ng choir. Sabi sa kanta ng choir, when our life is over and the gravestone has been made, the date of birth and the date of death upon the stony. Let's reach the next generation. Ganon din sa special number, and if in the future my parents pass on, to dwell in the city that call it a home. Pero yung tinuro sa atin na goodly heritage, dala-dala natin hanggang ngayon. Kaya nga po, generation covering through covenant. No? Si Noah ay merong covenant sa Diyos. Kaya nga po in Genesis chapter 9 verse 9, and I establish my covenant with you and with your seed after you. Ang Diyos ang nag-establish ng covenant kay Noah. Ano pa sabi ng Diyos? And with your seed after you. Pati sa magiging anak mo, I will establish it. Kaya nga, ang preservation ay hindi lamang para kay Noah, kundi para rin sa kanyang seed and future generations. You are duplicating yourself. Kaya nga,
sa mga magulang na tapat sa Diyos, sa tatay na tapat sa Diyos, sa nanay na tapat sa Diyos, sa anak na tapat sa Diyos, we are preserving a good generation. Sabi ni Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ano ba yung kabataan ngayon? Look what kind of youth we have today. Sa tingin nyo, makakapag-reserve pa yan ng good generation? Sinong tinatangkilik mo ngayon? Yan ba ay may magandang impluensya sa'yo? Sinong artista tinatangkilik mo ngayon? Anong awitin tinatangkilik mo ngayon that would affect of your next generation? Kung anong ginagawa mo ngayon, gagayahin yan ng iyong anak. Si Papa nun gumawa ng malaking pulpit para sa mission. Sabi ko pa, gusto ko rin ng pulpit. Gumawa ulit siya ng ganito kaliit na pulpit. Hanggang ngayon nandun sa Villahermosa. Paglipat namin dun sa mission house, nandyan yung pulpit niya. Nandito yung pulpit kong maliit. Tapos every time pag wala ng tao, nagpipreach-preach na ako, sabi ng Bible. Yung pinagagawa ko. No? Kasi ginagaya eh. Kaya minsan yung ano ng magulang, yung words ng magulang, malalaman mo yan sa anak niya. Aba, ang galing mo ah. Okay. Kasi yan yung naririnig niya sa tahanan. Yan yung ginagawa ng magulang niya eh. Nagmumura yung magulang niya, lalabas yun sa anak niya. No? Tapos sasaway na magulang, wag ganyan, wag ganyan. Sa'yo ko yun narinig ah. No? What kind of generation we have? Anong tinatangkilik natin ngayon? Anong pananalita natin ngayon? Anong pananamit mo ngayon ay magiging refleksyon ng next generation mo? Kung nasanay ka sa pananamit na ganyan, wag mo na expect na yung next generation mo, the same pa rin ang gagayahin niya. Kaya nga po, it will determine our generation. What kind of generation we have today will determine your next generation. Kaya yung sabi ng kanta, let's reach the next generation. Preserve natin yung next generation. Wag tayong magsawa sa paggawa ng old-fashioned thing. Makaluma na yan, mga awitin nyo sa church, makaluma na yan. Paano yung next generation? Kung dito sa simbahan, maglulundagan tayo at magsasayawan tayo, paano next generation natin? Kung hindi natin naalagaan yung music natin dito sa simbahan, paano yung next generation? Kung i-allow natin yung drums dito sa church, paano yung next generation? Kaya we have to preserve the next generation like Noah, na siya'y sumunod sa Diyos. Pinagpala yung kanyang asawa at kanyang mga anak because of the good generation. No? Kaya nga, generation covered through consecration. Consecration, a deep relationship with God. And Noah builded an altar unto the Lord. In Genesis chapter 8 verse 20, the Bible says, Noah built an altar unto the Lord. Basahin po natin. Genesis chapter 8 verse number 20. And Noah builded an altar unto the Lord and took every clean beast and burned and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. May burnt offerings si Noah. No? Kaya nga po, brethren, how was our family altar? Like our Sunday school last Sunday, meron pa bang family altar? At kapag altar call, kadalasan ang nandito sa stage, mga bata. Ibig sabihin nun, mas nauunawaan ng mga bata yung mensahe ng Panginoon kaysa sa mga magulang, kaysa sa mga kapatid, kaysa sa mga anak. Why not to try? Everybody, whole family, napakagandang tignan na ang buong pamilya, nakaluhod sa altar at nakikipag-communicate sa Panginoon. Lord, thank you for the good message. Every message, may gustong iparating ang Diyos sa atin.
Kaya nga ang altar ni Noah ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Generation covering through continued guidance of the Lord. Kaya nga, hindi pinabayaan ng Diyos si Noah. Pinagpatuloy ng Diyos ang pagpapala kay Noah until the next generation. Kaya nga po, napapansin nyo, mula sa unang pamilya, Adam and Eve, nagkaroon ng trahedya yung kanyang anak, Cain and Abel. Hanggang sa dumating yung mabuting halimbawa, andyan si Enoch. Meron pa rin nag-stand sa katotohanan si Enoch at ang kanya naging anak ay si Methuselah. At ang wakas, nakikita natin, si Noah ay naging pattern ng Diyos when it comes to preservation. No? A family that walks with God will be preserved by God. Kung nais nating protektado ang ating tahanan mula sa baha ng problema, baha ng tukso, baha ng kasalanan, sundin natin ang halimbawa ni Noah sa ating pamilya. That he walked with God because God's command is his priority. Good communication and partnership, great care and protection, and generation was covered and preserved. Kaya nga po, ano nangyari sa ark? In Genesis chapter 8, verse number 4. The Bible says, "And the ark rested in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat." Wow! Muntik na maging birthday ni Angelo, pero birthday ko eh. Nakalagay eh. 7th month. January, February, March, April, May, June, July. 17th day, July 17. Pero hindi yan ha. Ano yan? Sa panahon nila yun, pero hindi yan July 17. No? Kaya nga, sa mga magulang, what kind of landmark we are going to build? Na even tayo ay wala na, yung landmark natin is visible. Kaya nga the title of our message, The Ark and its Landmark. Kaya ngayon gusto ko mapanood natin yung landmark na yan. Meron na naman tayong video presentation. Nandyan sa likod. The Ark and its landmark. Wow. Ayan yung landmark. Ang daming mark. Joke lang. Oh, yan. Landmark. New research shared with Today hints at that extraordinary conclusion. Believers have been drawn to this site in Turkey, close to the Iranian border, since it mysteriously emerged after an earthquake in the 1940s. You're here. Christian researcher Andrew Jones from California says the dimensions match. In chapter 6 of Genesis, it talks about a 300 cubit long boat. And that, if you use the Egyptian cubit, is 515 feet long, or about 157 meters. And that's exactly the length of this boat-shaped object. Okay, what do you see, Solly? And Jones says he has fresh evidence, working with a local professor to look beneath the surface after several teams scanned the site with ground-penetrating radar. We're standing right above where these images were taken. We had them independently analyzed, and the data came back showing these tunnels going down the ark and on the inside area of the ship. This animation, revealed here on Today for the first time, imagines those spaces as corridors with cabins. Right angles and parallel lines, suggesting maybe these are the walls, the support beams for rooms. Other researchers have also found evidence that there are 3 layers below the ground, and in the biblical account, you have 3 individual decks, according to Genesis. So you're looking at the site here. And they What's say really soil interesting, you see samples these suggest even in a areas, chemical you see the imprint waters going of a around ship. and forming. Many may look at this and say it's simply a natural feature of the landscape. Then the ark rested in the 7th month. But Andrew is a man of faith. On the mountains of Ararat.
and the faithful are flocking here, like Christine and Victor from California. It's in Genesis, so you study it, you read about it, and so we are excited to be here, right, Vic? The possible resting place of Noah's Ark, now a new stop on pilgrimages, increasingly popular with American Christians. The feeling of going back in time and space with Abraham and Noah and Isaac and Jacob. Whether you believe this is Noah's Ark or not, these are indisputably biblical lands, drawing believers to see for themselves. Now, the plan now is to carry out core drilling on this site, guys, to drill down 100 feet to see what those voids are. And there are conflicting theories. Of course there are. This is Noah's Ark, including that it might have landed on Mount Ararat itself. But I can tell you, these are magical mountains, guys. Okay. All right. Our Chief International Correspondent, Keir Simmons, from Noah's Ark. Yeah. Well, call us when they drill. Let us know. Let us if they find open anything. it up. Amen. Yeah. The Ark and its landmark. Nandun yun sa Mount Ararat. Nandun pa rin yung bakas ng Ark ni Noah. Sinukat nila yun. Ano kayang sukat nito? Sabi ng mga expert. Tumugma sa sukat na sinabi sa Bible. How amazing, God. Yung pagsunod ni Noah sa Diyos, until now nakita natin yung landmark. Tayo, anong landmark yung ipapakita natin sa mga anak? Na anak, isa rin ako sa sumunod sa Diyos. At ito yung bakas ko. Dapat yan yung sundin mo. Yung bakas na ginawa ni Noah until now, nakaukit pa rin. Tayo, sa ating next generation, ano kaya yung pagkakilala ng ating anak sa atin? Salamat, may magulang ako naging matapat sa Diyos. Sabi ng Bible, remove not the ancient landmark. Sabi sa Proverbs. The landmark of Noah still remains as a picture of Noah's faithfulness to God. Noah's dedication to God, leading his family to the Lord. Yan yung landmark na ginawa ni Noah. Brethren, wag nating hayaan matapos yung family month na walang kaibahan, na wala tayong landmark na mapamamana sa ating mga next generations. Mahal natin yung next generations. Kaya di tayo nagsasawang magturo sa mga bata, di tayo nagsasawang magturo sa mga anak. Be like Noah. He just not built an ark. He built a landmark. Kaya the ark and its landmark. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat.